Kumusta? Alam nyo, sa mundo ng teolohiyang Kristiyano, may isang malalim at napaka-interesanting tanong tungkol sa kung ano nga ba ang naghihintay sa mga martir. Sila ba ay automatically nasa pinakamataas na karangalan? Well, yan ang debateng sisiyasatin natin ngayon. So, heto na yung tanong na nasa sentro ng lahat. Isipin niyo to. Posible ba na ang isang martir, isang taong ibinuwis ang buhay para sa pananampalataya at binigyan pa ng bagong katawan, ay hindi pa rin pala maituturing na bahagi ng nobya ni Kristo? Para masundan natin ng maayos ang usapan, heto ang magiging daloy natin. Titingnan natin ang dalawang magkaibang pananaw, ang mga ebidensya nila at kung saan ba talaga sila nagkakaiba ng interpretasyon. O sige, bago tayo sumabak sa mga argumento, mag-set muna tayo ng ground rules. Ika nga, linawin muna natin kung ano yung mga puntong parehong sinasang-ayunan ng dalawang panig. Okay, isang konsepto na kailangan nating tandaan ay yung espiritual na katawan. Ano ba to? Well, ito yung immortal na katawan na ipinapangako sa mga martir. At madalas, pag binabasa natin sa Biblia, sinisimbolo ito ng mga puting damit. Isang detalye na magiging sobrang importante mamaya. At dito yung interesting part. Parehong-pareho sila ng starting point. Sumasang-ayon sila na ang usapan ay para lang sa mga Kristiyanong martir sa unang pagkabuhay na mag-uli, na lahat sila ay tatanggap ng espiritual na katawan at ang setting ay yung piging ng kasal sa Bagong Jerusalem. So, saan sila nagkaiba? Okay, pasukin na natin ang unang pananaw. Ayon sa view na to, hindi porket martir ka, garantisado nang ikaw ay bahagi ng nobya. Ang argumento nila sa totoo lang, napakasimple. Isipin mo na lang ang isang ordinaryong kasal, di ba? Hindi naman lahat ng nandoon ay ang nobya. Merong isang nobya at merong mga pinarangalang bisita. At hindi sila pareho ng role. At yung ebidensya nila, nakasalalay daw yan sa mga salitang ginamit sa orihinal na Greek text. Kasi, iba raw yung salitang ginamit para sa damit ng nobya, fine linen, kumpara sa damit ng great multitude na mga martir, na white robes. Para sa kanila, yung simpleng pagkakaiba na yan ay malino na patunay ng magkaibang tungkulin. So ang conclusion ng pananaw 1, ang pagiging nobya ang pinakamataas na gantimpala. Hindi ito isang default status na nakuha ng lahat ng martir. Isa itong espesyal na karangalan para lang sa mga nagpakita ng pinakamataas na katapatan. Pero siyempre, may kabilang panig. Dito naman papasok yung pangalawang pananaw na nagsasabing, teka, lahat ng martir na kasama sa unang pagkakabuhay na maguli ay ang nobya ni Kristo. At ang lohika nila, napaka-straightforward. Ganito yan. Sino lang ba ang pwedeng pumasok sa Bagong Jerusalem? Sabi nila, ang nobya lang. Yung napakalaking pulutong ng mga martir, nasaan sila? Ayun, nakikita sa loob ng Bagong Jerusalem. So anong ibig sabihin nun? Sila ay ang nobya. Simple, di ba? So, yan yung kanilang direktang pangangatwiran. Para sa kanila, yung koneksyon sa pagitan ng mga martir, ng Bagong Jerusalem at ng pagiging nobya ay hindi pwedeng paghiwalayin. Martir equals New Jerusalem equals nobya. Period. So, paano nila sinasagot yung issue tungkol sa magkaibang damit? Para sa pananaw 2, lahat niyan, robes, fine linen, balabal, anuman pa yan, ay iisang bagay lang ang tinutukoy. Ang iisang maluwalhating espiritual na katawan para sa lahat ng martir. Iba-iba lang daw yung pagkakalarawan. At dito na talaga natin makikita yung pinakasentro ng kanilang debate. Kasi pareho silang gumagamit ng iisang talata mula sa Korinto 15 para patunayan yung punto nila. Paanong nangyari na iisang verse pero dalawa ang naging konklusyon? Tingnan natin. Ito yung sipi na pinagtatalunan. Dito, ginamit yung pagkakaiba sa ningning ng araw, buwan at mga bituin para ilarawan yung kaluwalhatian sa muling pagkakabuhay. Pero ang malaking tanong, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagkakaiba na yan? At dito natin makikita kung saan sila talaga naghihiwalay ng landas. Para sa pananangwan, yung bituin ay naiiba sa bituin ay nangangahulugang may iba't ibang uri ng espiritual na katawan. May katawan para sa nobya at may katawan para sa bisita. Pero para sa pananaw 2, hindi. Iisa lang daw ang uri ng katawan pero may iba't ibang antas ng karangalan o kaluwalhatian na nakakabit dito. Okay, medyo malalim yung napag-usapan natin. Ngayon, para i-wrap up ang ating pagsusuri, buurin natin yung dalawang posisyon bago tayo mag-iwan ng isang huling kaisipan. So heto na yung buod.
Sa isang banda, meron tayong ideya ng magkaibang tungkulin na nakabase sa pagkakaiba ng salita para sa damit. Sa kabilang banda naman, may ideya ng iisang katayuan para sa lahat na nakabase sa kung sino ang nakakapasok sa bagong Jerusalem. At para lang maging tapat tayo sa ating source material, mahalagang banggitin na yung may akda nito ay mas pabor sa unang pananaw, na may pagkakaiba talaga sa tungkulin at hindi lahat ng martir ay otomatikong nagiging nobya. At dito nauuwi ang lahat. Sa huli, iniiwan ko sa inyo ang tanong na to. Ang pagkakaiba ba sa kabilang buhay ay nasa mismong katawan na tatanggapin natin? O baka naman, isa lang ang katawan pero magkakaiba lang yung kaluwalhatian o karangalan na nakapatong dito? Isang malalim na tanong na sulit pag nilaayaan, ha?